Hello mga kaibigan, ako po si Joy Ann Montilla para sa isa na naman pong napakagandang content dito po sa hashtag Galagang Jack All Access. Itatampok po natin as of now is LLI bus body number 7868 Lucena, Cubao, Camias at dadaan pa ng Dalahican. Bago yan! Engaging every member of every church in every nation to make disciples using Christ's method. Harvest 2025. Diksyon sa paaralang Sabado, una at ikalawang trimestre ng taong 2025. Kautusan at biyaya. Gaya na nakita namin, ang kautusan at biyaya ay hindi makasasalungat sa isa't isa. Sa halip, naglilingkod sila sa iba't ibang tungkulin alinsunod sa pag-ibig at katarungan ng Diyos. Ang isang matinding kaibahan sa pagitan ng kautusan ng biyaya ay magiging palaisipan sa mga sinaunang Israelites na nakita ang pagbibigay ng Diyos ng kautusan mismo bilang isang dakilang pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Bagaman ang mga Diyos ay nang nakakapalibot ng mga bansa ay pabago-bago at ganap na hindi mahuhulaan, na iniwan ang mga taong walang paraan upang malaman kung ano ang ninanais ng mga Diyos at kung ano ang nagpapasaya sa kanila. Ang Diyos ng Biblia ay napakalinaw na nagturo sa kanyang bayan tungkol kung ano ang nakakalugod sa kanya. At kung ano ang nakakalugod sa kanya ay para lamang sa ikabubuti ng lahat ng kanyang bayan, pang-individual at pang-ngalatan. Gayunpaman, hindi tayo maliligtas ng kautusan mula sa kasalanan o makapagbabago sa puso ng tao. Dahil sa ating likas na pangmamakasalanan, kailangan natin ng espiritual na paglipat ng puso. Oo, ang kautusan ay hindi makapagliligtas o baguhin ang puso ng mga tao. Dahil sa ating likas na pagiging makasalanan, kailangan natin ang isang bagong palit na espiritual na puso. Ang 10 utos ay isinulat mismo ng Diyos sa mga tapyas ng bato. Ngunit ang kautusan ay dapat ding isulat ng Diyos sa puso ng mga tao. Sa isip, ang kautusan ng pag-ibig ng Diyos ay hindi panlabas sa atin, kundi panloob sa ating mga karakter. Ang Diyos lamang ang maaring maglagay ng kanyang kautusan sa mga puso ng tao at ipinangako niya na gagawin yon para sa kanyang katipanan ng mga tao. Hindi natin maliligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Sa halip, ito ay sa pamamagitan ng biyaya tayo ay naligtas sa pamamagitan ng faith, hindi sa ating sarili, kundi bilang kaloob ng Diyos. Hindi natin sinusunod ang kautusan upang maligtas. Sinusunod natin ang kautusan dahil ligtas na tayo. Hindi natin sinusunod ang kautusan upang mahalin, ngunit dahil tayo ay minamahal. At sa gayon ay ninanais nating mahalin ang Diyos at ang iba. Kasabay nito, ipinapakita sa atin ng kautusan ang ating kasalanan. Ipinapakita sa atin ang ating pangangailangan ng isang manunubos. Ginagabayan tayo sa mabuting paraan ng pamumuhay at ihayag ang katangian ng pag-ibig sa Diyos. Let me see and clear
clear ang ating natutunan dito po sa pagbabahagi na natin within the Adult Sabbath School lessons, first and second trimester ng taong 2025. At shout out muna tayo kay Kuya Jerry Del Cruz and Nolly Boy Dulot. At tayo po ay bilang bahagi po ng serving to commitment sa ating mga vloggings and of course sa lahat po ng mga kaibigan natin. Yan, mga kaibigan po, sa mga nagnanais pong maghanap ng trabaho sa Jackliner, apply na po kayo sa Jackliner Terminal in Camias, Quezon City. Malapit po yan sa GMA Network Complex. Shoutout muna tayo kay Nolly Boy Dulot, one of the originals of the LLI Bus Company. Kasama si Kuya Jerry de la Cruz. Sila po ay nasa bus number 7868 na ating kasalukuyang fini-feature as of now. At shoutout muna tayo kila Ma'am Cathy Flores, Boss CJ Marie, sa lahat ng mga barangay kagawad ng barangay sa Imsim, Calamba City, Laguna. Also as well sa barangay kagawad ng barangay San Rafael, San Pablo City. Shout out sa lahat ng mga dispatcher, inspektor, at maging sa lahat ng mga mekaniko ng Jackliner. Also as well as shout out kila Kuya Ramil Almonte, kay Marife Joy Gagarin and family, at shout out din po sa lahat po ng mga taga-subaybay nating mga pasahero at sa mga viewers po natin sa Facebook at YouTube. Mabuhay po tayong lahat. Shout out kay Kuya Aaron Dalmo, kay Kuya Sunny Marasigan, and of course, shout out kay Ate Wenona Solinap Credo ng SCLC Adventist School San Rafael. Shout out din po sa Vegiam Restaurant na matatagpuan sa SCLC Compound, Barangay San Rafael, San Pablo City. Shout out muna tayo sa lahat po ng mga kaibigan natin sa San Pablo Central Terminal. And shout out sa lahat po ng ating mga kapatiran sa Manila Center Adventist Church. Sa mga kaibigan natin sa LLI Bus Company, ang inyong mga anak ay pag-aralin ninyo sa SCLC Adventist School San Rafael. The school leads to Jesus. Well, mga kaibigan, naibigin ninyo ang ating episode for this episode dito po sa #Alagang Jack All Access. Mabuhay po tayong lahat. Stay safe. Kalmado tayo. Kaisa ang LLI Bus Company para sa Harvest 2025.